Tayo pumanalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus. Sa matamis, banal na presensya. Salamat po sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin na Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lawat, sa nawitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, sa pagbibigay, salamat po sa mga nagmatatapat, sa pag-arang salita, mahal po yun ko magpala, sa galakin lang akong magawa, umasalamat ko sa inyo, gusto ng dalangin namin kailangan ng mahal pastor. Bless the church once again, O Lord, through your word. Tanging sinasaway lahat ka ng kaaway, and binding of Satan in the name of Jesus. Di mo sa minimandaan sa Musa Spirit, I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor and respect to our beloved parents of the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved children, beloved preachers, beloved workers, our beloved brethren and visitors. And of course, inabati rin po natin ang beloved in-laws natin, beloved Minister Pogs. Pwede natin malapihan, God bless you po. Pwede natin malapihan sa ating mga webcast viewers. Pwede lang ating malapihan. Kindly read Psalm chapter 34, verse 10. Aklat ng mga awit, 34, talatang Gs. Ang mga batang leyon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Amen. They that seek the Lord shall not want any good thing. Running after the prize and paying the price. Yun po ang ating topic sa araw na ito. Running after the prize and paying the price. Paghabol para sa halaga at pagbabayad ng halaga. Running after the prize and paying the price. Maraming humahabol lamang sa pagpapala, ngunit ayaw bayaran yung pagpapala. So, nandito sa banang sulatan lahat ng sikreto para ang anak ng Diyos ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan muna natin ating mahal na Panginoon. Dagdagan pa natin, Psalms chapter 103, verse 2. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 103, ang talata ay 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa.
Sa verse 3, sa verse 3, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng sakit. Hindi po kalooban ng Diyos na mayroon tayong sakit. Diba? Say, praise the Lord. Binayaran na po ng malapay noon ang ating mga karamdaman. Siya na nagpapatawad, kaya nga dapat magpuri talaga tayo dahil sabi ng masulatan, purihin ang Panginoon sapagkat siya nagpapatawad ng ating mga kasamaan, nang siya nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen? The Lord who forgives all our iniquities and the Lord who heals all our diseases. Siya nagpapagaling lahat ng ating mga sakit. Iba, sobrang mamamakaawa sa malapay noon para lang gumaling, para pagpalain. Wala na masama doon when you beg to the Lord for healing and for prosperity. Wala po masama doon. Pero 2,000 years ago, our sicknesses have been healed. 2,000 taon nakalipas, pinagaling na tayo. Amen. Say, praise the Lord. Amen? Biro mo? Dagdagan muna natin. Unang Pedro 2:24. Ito minamahal sa mga kapatiran natin, mga webcast viewers natin na may mga sakit. Hindi po yan kalooban ng Diyos na may sakit tayo. Dahil matagal na tayo pinagaling. Amen? Unang Pedro 2:24. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga bubuhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. By His stripes, we are healed. Sa magitan ng kanyang mga latay, tayo pinagaling. Palakpakan natin, malapit Lord. Hallelujah! Praise the Lord! That is the word of God. Salita ng Diyos yan. Hindi yan magsisinungaling. Dahil sa kanyang mga latay, tayo'y pinagaling. That was 2,000 years ago when our Lord Jesus Christ was crucified on the cross. Yung kanyang dugo naghugas sa ating kasalanan, sa magitan kanyang mga sugat sa katawan, pinagaling tayo. Pinagaling tayo. Palapakan natin, palapakan. Kaya nga, ang pinapangaral natin, gospel Good news, ibig sabihin ng gospel. Good news, mabuting balita. Sa mga walang pag-asa, may pag-asa. Sa nangailangan ng kapatawaran, kapatawarin. Nangailangan ng pagpapala, pagpapalain. Nangailangan ng kagalingan, pagagalingin. Kaya nga, mabuting balita. Hallelujah! Praise the Lord! So, sino ngayon nagbibigay ng sakit sa tao? Hindi po ang Diyos nagbibigay ng sakit. Sino nagbibigay ng sakit? Acts chapter 10, verse 38. Gawa 10:38. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Palakpakan natin, malapayan. Diyan malalaman natin sino ang nabibigay ng sakit. Sino nagpapahirap sa mga tao. Sa makatuwid bagay sa Jesus at taga Nazareth, kung paano siya ipinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot
na gumagawa na mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo. Yung mga sakit pala, pagpapahirap ng dyablo. Jesus Christ conquered the enemy. Jesus Christ conquered Satan on the cross. Hallelujah! Siya nagbibigay ng sakit, hindi ang Diyos. Ayan o. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. Healing all, lahat daw. Pinapagalingan lahat ng pinapahirapan ng diablo. He went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. Ang sakit pala, pagpapahirap ng diablo. So you have to fight the devil because 2,000 years ago, you're already healed by the stripe of Jesus Christ. Pagkita na ngayon lahat ay pinagaling ka na ng ating malapayan. Malapakan natin, malapayan. Kailangan kasi may gagawin tayo eh. 2,000 taon, pinalaya na tayo. Lahat ng sumpa, pinalaya na tayo. Sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman. Daming sumpa sa Biblia. Ano ba ang ginawa ng Manapay noon para mawala tayo sa sumpa? May ginawa bang Diyos para mawala tayo sa sumpa? Galatia 3:13 hanggang 14. Minamahal, huwag niyong payagan ang diablo na mangibabaw sa buhay ninyo, sa buhay natin. Galatia 3:13-14. Galatia 3:13 at 14. Sa sumpa na kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa galang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa pulong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maligaya ba kayo na mahal? Masaya ba kayo? Dapat talaga mag-rejoice ka ng lubusan. Dahil pinalaya ka na. Pinagaling ka na. Pinagpala ka na. Yung nga lang, may demonyo na gustong guluhin ang buhay natin. Pag kailangan mong hawakan ang salita ng Diyos. Because the devil cannot fight against the Word of God. Amen? The devil is defeated by the Word of God. E ngayon, kung di natin alam salita ng Diyos, we are not living in accordance with the Word of God, hindi natin pinamamuhay salita ng Diyos. Yan ang gusto ng diablo. Kasi gusto niya tayong apakan. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, the Word of God is a weapon. Sandata ang salita ng Diyos. Malapakan natin, malapakan noon, amen? Sandata. Walang magtatagumpay sa atin if we have the Word of God. Kaso, ang salita ng Diyos, minsan, nasa isip lang natin. We are not declaring the Word of God. Silent tayo, tahimik tayo. No. Kailangan ang salita ng Diyos, gamitin mo. Kumbaga sa barel, kahit may barel ka, hindi mo makinakalabit, alam gamit ang barel mo. Amen ba? Alam mo yung kaaway, paano tatamaan ng kaaway? Yung baril mo tinutok mo lang, hindi mo naman kinalabit. The same is true with the Word of God. Word of God, nasa isip mo lang, hindi mo ginagamit. You're not speaking, you're not declaring. Ay, wala mayayari. We have to use our weapon para tayo ay matagumpay, pinagpala. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan o. 3:13, Galatia. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa galang atin sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Binibitay, ang mahal na Panginoon.
ibinitay, ipinako sa punong kahoy, sa krus na kahoy. Isinumpa. Sa nung unang panahon, pag ipinako ka sa cross, you are the worst criminal. Ikaw pinakamasamang kriminal. Isinumpa ka, tinakwil ka ng bayan during that time. Panahon natin sa Kristo. Pag ipinako ka sa krus, ikaw pinakamasamang tao. Isinumpa ka, you're rejected. Wala kang kwenta. Pag ipinako ka, ginawa naman na Pinoon. Bagamat siya'y matuwid, walang kasalanan, siya ipinako parang kriminal, masamang tao. Bakit? Yung ating kasamaan, siya ang nagdala. Palakpakan natin, malapayan na. Amen. Siyang umangkin. He redeemed us from the curse of the law. Siyang tumubos sa atin sa sumpa ng kautusan. Anong sumpa ng kautusan? Kahirapan, karamdaman, daming sumpa ng kautusan. Ngunit nung ating malapinoon ay ipinako yung sumpa na wala sa atin. Malapakan natin, malapayan ako. Ano mangyayari sa atin ngayon? Anong dapat tatanggapin natin? 14. Yan dapat ay ating tatanggapin. Ito ang ating tatanggapin mula nung ang ating malapinon ay tinubos tayo sa sumpa. Ito ang ating tatanggapin. Upang sa mga hentil po tayo. Palapakan natin, mga hentil tayo. Hindi po tayo Hudyo. Ang tawag sa ating hentil. Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham. Palapakan natin, Hallelujah! Praise the Lord! Upang sa mga hentil, sa atin daw, ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Upang sa magitan ng panampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Alam ba natin ang pagpapala ni Abraham? Alam ba natin? Ang pagpapala ni Abraham, threefold. The blessing of Abraham is threefold. Tatlong klase ang pagpapala ni Abraham. Kung may time pa tayo, isa-isahin natin. Pero, diretso na natin. Financial, material, physical, spiritual. Yan po ang triple blessing ni Abraham. Material, that is prosperity, material. Physical, palusog ang katawan. Spiritual. Malapit sa Diyos, dinidinig ng Diyos, nakasulat ang pangalan sa katang buhay. These are the blessings of Abraham. Palapakan natin, Panginoon, amen? Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham. Dumating na ba sa mga hentil? Dumating na ba sa atin ang pagpapala ni Abraham? Dumating na. Kailan? Nung namatay at ipinako ang ating malapinoon. Dumating sa atin ang pagpapala ni Abraham. Hallelujah! Praise the Lord! At tingnan natin ilang talata. Ano ba ang buhay ni Abraham? Tingnan natin. Genesis 13:2. Ito po si Abraham. Ito po si Abraham, minamahal. Yan po si Abraham. Yun po yung buhay niya. Kasi sabi ng binasa natin, yung papapala ni Abraham, napunta daw sa mga hintel. Genesis 13:2. Genesis 13, talatang 2. At si Abraham ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. Malapakan natin, malapakan. Amen? Si Abraham ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. Ang dami-daming wild animals. Lahat ng mga baka, mga wild na mga hayop sa buong mundo, Diyos ang may-ari. Si Abraham ay totoong mayaman sa hayop,
sa pilak at sa ginto. Gusto mo ba yung papala ni Abraham mapunta sa'yo? Gusto mo? Matagal na binigay. Ayaw mo kunin. Palapagan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Why? Why you are not getting the blessing of Abraham? Because you are permitting the Satan to hinder it from you. Bakit hindi napupunta sa'yo, sa atin? Kasi hinaya natin ang diablo na hadlangan tayo. Yung talagang istorya. Yung talagang totoong nangyayari. Hindi natin nilalabanan ang diablo. Kaya hinaharangan niya. Ang diablo po ang nagbibigay ng pahirap sa tao. Ang diablo nagbibigay ng sakit. Ang diablo nagbibigay ng problema sa mga tao. Hinahayaan natin siya. Pero kung hawakan mo salita ng Diyos at labanan mo ang diablo, sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Labanan mo ang diablo at siya ay lalayo sa'yo. Problema, hindi natin nalalabanan eh. Di ba? Paano ang paglaban sa diablo? How to fight Satan? Hindi sa tapang ng katawan ang paglaban sa diablo. Hindi sa physical na labanan. Ang paglaban sa diablo is you declare the word of God. Angkinin mo ang sinabi ng salita ng Diyos. Dahil ang diablo, hindi po yan natatakot sa sigaw natin, hindi. Natatakot siya pag sinisigaw natin salita ng Diyos. Malapakan natin, malapayan noon. Amen? O, isa lang yan. Pagpapala ni Abraham. Proverbs 4:20-22. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 22, sabi po, Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagat buhay sa nangakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. 20. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ito na. Ito ang sandata, salita. Ang sandata ng mga Kristiyano para matagumpay ka, matagumpay tayo, salita ng Diyos. Paano ang salita ng Diyos? Hindi man natin pinamamuhay. Di ba? Mamaya, bago tayo magtapos, paano i-apply ang salita ng Diyos? Paano yung salita ng Diyos maghanap sa atin? Paano ang gagawin natin? Hindi lang pwede na sa isip ang salita ng Diyos. No. Mamaya, malalaman natin. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Yan mo. 21. Huwag manghiwalay sa iyong mga mata. Sa aklat ni Joshua 1:8, ang aking salita, huwag mahiwalay sa iyong bibig. Dito naman, huwag mahiwalay sa iyong mata. Ibig sabihin, basahin mo salita ng Diyos, pag binasa mo, sabihin mo, i-declare mo, angkinin mo, na yun para sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! You read the Word of God, or you hear the Word of God, nabasa mo, napakinggan mo, then, babanggitin mo. Halimbawa, kinakapos tayo, kinakapos ka. Banggitin mo agad. Philippians 4:19. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. My God shall supply all my needs. Basahin nga natin, sabi ni Pablo, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Mamaya, balikan natin yung Proverbs. Ang aking Diyos, ako na lang, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang makayamanan sa kalalatian kay Kristo Jesus.
Amen? At pupunan ang Diyos. Sa English, but my God shall supply all your needs. I-personalize natin yan. Habang nagpupuri ka na lang mayroon kang kailangan, sabihin mo, my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ilang beses mo babanggitin? Iba, hindi binabanggit. Isang beses lang. Hindi! Paulit-ulit hanggang sa tumagos sa iyong kaluluwa. Palapakan natin, malapayanon. Hallelujah! Praise the Lord! Ulit-ulit yan. 10 times, 20 times, 50 times. Talagang banggitin mo, akin yan. Ang ipupunuan ng Diyos ang aking kailangan. Salita ng Diyos yan. At mangyayari yan. Kailan mangyayari? It could be slowly, it could be suddenly. Pwedeng mabagal, pwedeng madali lang. Ang mahalaga, gawin mo lang. Diyos ang nakaalam kung agad-agad o hindi, o gradual. Basta mangaganap. Sabi ng mga Pinoon, ang salita ko, hindi babalik sa akin o walang bunga. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari kung ano sinabi niya. Malapakan natin, malapayan. Ganun po ang pag-apply ng salita ng Diyos. May sakit kayo, hindi kayo gumagaling. Meron kasi ibang mga Christians, umaasa lang sa iba sa prayer. Although wala lang masama. Dahil ang mga ating mga pastor, ang mga manggagawa, talagang, that is our duty to pray for the sick. At maraming pinagaling. Pero pag hindi ka gumagaling na lubusan, ibig sabihin, ikaw mismo ang magsagawa. Yun ibig sabihin na malapay na. If you are not obtaining your healing by the prayers of others, ibig sabihin na ikaw mismo. Babanggitin mo ang salita ng Diyos. Kababasa natin kanina. Unang Pedro 2:24, sa magitan ng kanyang mga latay, tayo pinagaling. I-personalize mo yun. Sa magitan ng iyong latay, malapit ni Jesus, ako'y pinagaling. Ulit-ulitin mo yan. Magugulat ka, pagising mo, magaling ka na. Malapay natin, malapay na. Hindi nga magsisinungaling yan eh. Anong gagawin ng diablo? Bigyan ka ng palinlangan. Ay, hindi mangyayari sa yan. Minsan nga, habang binabanggit mo, yung symptoms, lumalabas. Hindi. Ignore the symptoms. Ignore mo ang symptoms. Sampalatay mo sa salita ni Diyos. Dahil diablo yan. Humaharang yan. Pero pag tuloy-tuloy ka, lalayas ang diablo. Malapakan natin, malapayan. Ganun po yan. Ganun po pag-apply ng salita ng Diyos. Ayan o. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalalatian kay Kristo Jesus. Ayon sa kanyang kayamanan. Mayaman ba Malapino? Mayaman ba? Napakayaman. Sabi ng Pinon, silver is mine, gold is mine, the cattle and all the hills and the mountains are mine. Sabi ng Biblia. Sana makita niyo. The cattle and all the hills and the mountains and the forests are mine. Silver is mine. Gold is mine. Siya may-ari. Tapos, ikaw nanampalatay, naghihikahos ka. Hindi ang kalooban. Dinadaya tayo ng kaaway. Hallelujah! Now is the time to claim what is rightfully and legally yours. Kung anong para sa'yo, claim mo ngayon na tomorrow, ngayon na. Umpisahan mo na ngayon para madaling darating sa'yo. Nakita niyo ba? The cattle in the mountains, lahat yan, sabi na Pero, akin. Ang ginto akin, pilak akin. Yun na lang. Gold is mine, silver is mine. Ayan. Hagay, sa propeta Hagay 2:8. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon na mga hukbo. Malapakan natin, malapakan. Ginto akin, pilak akin, sabi ng Panginoon. Bakit sa kanya yon? Anhin naman ng Malapinon yon? Gusto niyan ibigay sa kanyang mga anak. Malapakan natin, malapakan.
Gusto niya mapunta sa atin. Problema, ayaw natin kunin. Naniwala tayo sa bulong ng kaaway, kaya hindi nakukuha natin. Pero pag gamitin mo salita ng Diyos, mapupunta talaga sa yan. Dahil nung namatay ang mga Pinoy, siya ipinako sa cross, package lahat yan. Package. We are redeemed from the curse of the law. Package. Physical, material, spiritual. Binigay sa atin ng ating mga Pinoy. Palakpakan natin mga Pinoy. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, ganyan ang binasa natin, di ba? Noong una, 34 Gs ng awit. They that seek the Lord shall not want any good thing. Ayan. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Leon. Leon daw, leon. Ba, nagugutom daw yung leon. Yung batang leon. Ngunit sila nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Mabuting bagay ba yung sagana ka sa lahat ng bagay? Mabuti ba yan? Masama. Ba't di kayo makasagot? Mabuting bagay ba yung marami kang material? Mabuting bagay ba yun o masama? Mabuti! Malagpagan natin. Hallelujah! Yung naghihirap ka, sumpa yan ang tawag sa Biblia. Ang tawag yan, sumpa. Pero pag sagana ka, ang tawag dyan, mabuting bagay. Kanino bibigay yan? Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon. Yung hinahanap ang Panginoon, yung nagsisikap, nananalangin, inaangkin, binabasa, ina-apply ang salita ng Diyos, pinamamuhay ang salita ng Diyos. You are seeking God. Hinahanap ang Panginoon, ang kanyang kalooban, ang kanyang salita, inaangkin mo, sinampalatayan mo. Yan ang paghanap sa Panginoon. Hindi ka kukulangin na mabubuting bagay. Palapakan natin, malapayan ang Panginoon. Kailangan meron tayo kasing command Yan meron tayong boldness Boldness sa pagkalaban kay Satanas. Kailangan meron tayong boldness. Hindi pwede tahimik lang tayo. We are just whispering the word of God. No. Kailangan meron tayong boldness to fight the enemy. Jeremiah. O kanina, balikan natin yung Proverbs 4:20. Ako na ang babasa. 21. Huwag manghiwalay sa iyong mata. Ang salita ng Diyos daw. Mabasahin natin. Then, sabi sa Joshua, huwag mahiwalay sa bibig. Ang salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8. Ang salita ng Diyos, huwag daw mahiwalay sa bibig. Ibig sabihin, babanggitin mo, aangkinin mo, anong silabi ng salita ng Diyos. Yun ibig sabihin. Ingatan mo sa ibuturan ng iyong puso. 22, ang sabi. Sapagkat buhay sa kakasumpong. Buhay! Ang salita ng Diyos, buhay. At kagalingan sa buo nilang katawan. Kagalingan ang salita ng Diyos. Sabi sa English, 4:22. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Health, kalusugan, kagalingan sa kanilang laman. Hindi kalooban ng Diyos na may sakit tayo. Hindi kalooban. Kaya na i-restore. Kahit yung mga cell na na-damage, yung mga organs natin na na-damage, kaya i-restore ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! He can restore your kidney. He can restore your heart. He can restore your gallbladder. Lahat ng organ mo, baga mo, kaya i-restore. Yun nga lang, sumampalataya ka at angkinin mo ang salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi magsinungaling ang salita ng Diyos. Ang sinungaling ang diablo. Ang salita ng Diyos hindi magsinungaling. Ang sinungaling ang diablo, pag ating napakinggan, mamaya-maya, pag hindi ka lumalaban, bibigyan ka ng paalinlang. Hindi yan. Hindi yan mayayari. Oh, tala ba?
Andiyan ba si Nanay Nilda Marquez? Nanay Nilda Marquez, andiyan po kayo? Andiyan. Kausap ko ng isang araw, kasi nandito sila eh. Yung mga edad na sila na may sakit. Sinishare ko salita ng Diyos. Sabi ko, pinagaling na tayo, matagal na. Habang sinishare ko, mamaya sinumpong. Sabi niya, para ninigas yung yung kamay ko, saka Alam ko na agad yun. Diablo yun, para magduda siya. Sabi ko, pangalan ng Jesus, pinagaling ka na. You are by your stripes, your head. Mamaya, biglang gumaling. Ganon ang Diablo katuso. Ganon sa kamandaraya. Pag alam mo salita ng Diyos, yung symptoms, palilitawin niya. Pero pag lumalaban ka, inaangkin mo, mamaya, lalaya siya. Resist the devil, and the devil will flee from you. 1 Peter chapter 5, verse 8. Ayan sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ang salita ng Diyos, ano salita ng Diyos? Makita nga ng alatay, tayo pinagaling. Kagalingan sa buo nilang katawan. Buo. Lahat ng damage sa katawan mo, He can restore. Hallelujah! Praise the Lord. Pinamahan, huwag tayo malungkot. Nandyan lahat ang salita ng Diyos. Yan ang paniwalaan mo. Huwag yung kalaban. Yan ang kalaban. Ang bulong yan, puro takot at pag-alinlangan. Do not entertain the fear, the doubt. Believe the word of God. At sigurado yan, magaganap ang sinabi ng ating malapit. 1 Peter chapter 5, verse 8. Makibasa. Unang Pedro 5:8. Unang Pedro 5, talatang 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Ayan, kayo'y maging mapagpigil. Ayan, at sa sandata natin, mapagpigil. Diba? Gusto mo naman lamig, pigilin mo. Gusto mo na matisod, pigilin mo. Gusto mo na magalit, pigilin mo. Diba? Mapagpigil. Parang diablo hindi makasingit. Amen? Kayo'y maging mapagpuyat. Palakpakan natin, mapagpuyat. Nung overnight niya, kaunti lang yata nagpuyat eh. Natakot sa ulan. Palakpakan natin, Sabi ko mga pastor, kahit bala umuulan, tuloy ang ating pagsamba. Yung tubig lang, natakot ang iba. Paano kung missile lang umuulan? Di ba? Sa Ukraine, umuulan ng mga missile. Di ba? Sa Iran, umuulan ng mga missile. Ito, tubig lang, natakot ka. Pakita natin na ang Diyos natin makapangyarihan. Nanampalataya tayo sa buhay na Diyos. Na? Parang ang kwento ng kapatiran nung araw doon, baguhan na kapatiran. Galit na galit yung tatay niya kasi tuwing gawain, umaalis. Hindi magpapapigil. Saan ka naman pupunta? Nung Miyerkules, wala ka. Nung gabi, wala ka rin dito. Ngayong linggo, aalis ka na naman. Hindi magsasamba ako sa Jesus Miracle Crusade. Nagalit yung tatay. Naghasa ng itak, inabangan sa pintuan. Wala, tumakbo lang. Nilaktawan lang sa tumakbo. Ganun ang ginagawa, tumatakbo. Ng tatay, ang pambira ng anak ko talagang, totoo yata ang pinupuntahan nito. Itak, hindi natakot eh. Hindi binigyan ng pamasahe, hindi natakot. Tuloy, naglakad. Mamaya-maya, sabi, bahala ka na. Tuloy ka. Hindi na kita pipigilan. Mamaya-maya, gawain. Bumalik. Ba't ka bumalik ka? Di ba? Samba nyo ngayon, ba't bumalik ka? Hindi, umaambun eh. Baka ako'y masipunin. Hindi natakot sa itak. Hindi natakot sa walang pera. Natakot sa ambon. Di ba? Pero sa atin, kahit anong hadlang, sa paglilingkod, tuloy tayo. Dahil ang mananagumpay, yun ang magmamana ng lahat ng bagay.
sabi ng Panginoon, he who overcome shall inherit all things. Ang magtagumpay, mamanahin lahat ng bagay, lahat ng bagay. Pag sinabi sa Biblia lahat, physical, material, spiritual, yun po yung sabihin. Ang magtagumpay, mamanahin lahat ng bagay. Huwag kayo makontento na tagalangit ka lang. Dapat habang nabubuhay ka dito, pati yung pangako niya dito, kunin mo. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan sa... takot tayo magpuyat eh. Takot tayo mapagod. You cannot claim your blessings if you are afraid to suffer. Malinaw sa Biblia. Hindi natin makukuha yung pagpapala natin kung takot tayo magtiis. Di ba? Habang nasasaktan ka, yan ang susi para makuha mo ang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah! Kayo mapagpigil, kayo maging mapagpuyat ang iyong kalaban na Diablo. At yun ang kalaban natin, Diablo. May iba mga Kristiyano, kalaban kapwa-tao. Hindi. Wala tayong kalaban na tao. Kalaban natin, Diablo. Nagaya ng liyong umuungal na gumagala na mahanap ng masisila niya. Ang kalaban natin, Diablo. Hindi taong kalaban natin. Diablo o matungal, naghanap ng kanyang masisila, kanyang madadaya. The number one weapon of Satan is deception. Dadayain ka. Yung pangako ng Diyos, para sa'yo yan. Ang sabi ng Diablo, hindi yan mayayari sa'yo. Sabi ng Diablo, hindi, saka mo na lang ipamuhay yan. Saka mo lang ang kinin. Saka lang, saka. Hanggang sa naging magsasaka ka na lang, wala nangyari sa buhay mo. Di ba? Puro saka eh. Sabi ng Diablo, saka mo na lang gawin yan. Pero sa Biblia, it's got to be now. Pag napakinggan mo ngayon mo na umpisahan. Bakit? Maikli lang ang buhay sa mundo. Maikli lang. Kaya habang naghihintay tayo sa babalik Panginoon, ang kinin natin yung pangako ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Anong dahilan? Bakit nga ba nahadangan yung pagpapala? May mga dahilan kasi yan eh. Bakit yung pagpapala ng pangako, hindi pa dumarating? Minsan naman dumating, kulang pa. Kung sa 100%, minsan 2% pa lang natatanggap natin eh. Iba 1%. Diba? Iba 5%. Diba? Wala pa talaga kuha yung 100%. Wala pa. Anong dahilan kaya? Proverbs chapter 19 verse 15 and Proverbs chapter 20 verse 4. Ito po yung dahilan sa kakulangan natin, kakulangan ng mga Christians sa pagpapala. Why we are lacking material blessings. Ito yung dahilan. Dito po sa aklat ng Proverbs chapter 19 verse 15. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Para masakit pakinggan, di ba? Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na magkakatulog. At ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Dalawa yan, spiritual na katamaran natin at physical na katamaran. Dalawa kasing katamaran natin eh. Hindi masyado yung physical. Yung spiritual na katamaran, matindi yun. Anong katamaran? Kulang tayo sa panalangin. Kulang tayo sa pagsumamo. We don't spend time with God. Pag nanalangin iba, 30 minutes lang, 5 minutes, ang oras, ay wala mayayari dyan. Pag nagsumamo ka, habaan mo. Palakpakan natin, malapit. Nasa Biblia naman eh. Nasa Biblia ang pattern ng pananalangin. Ang ating Manapos Kristo sa Getsemani, ginanalangin, the whole night. Our Lord Jesus Christ prayed the whole night. Jacob chapter 32 Genesis prayed the whole night. Kaya na ang kinila yung katugunan, pinagpala si Jacob because he prayed the whole night. Di ba? Katamaran sa pananalangin.
Katamaran sa pagsusumamo. Diba? Meron kang naramdaman sa katawan mo. Matagal ka na pinagaling. Ang problema, kulang tayo sa oras sa pagsusumamo. We don't spend time. Kailangan mayroon kang precious time. Bakit? Ang Diyos napakabanal. Hindi basta-basta siya nakakalusot ng prayer. It takes a lot of sacrifices and prayers. Amen? Ganyan sa Biblia. Kita naman lang, Pastor, pag nagkrusada, 40 days, 40 nights, umiiyak, walang kain. Eh kung wala kang tiyaga, magagawa mo ba yun? Yeah? Hindi mo magawa yan. Pero pag ginawa mo yan, ang power ng Diyos, bababa. Kaya nandito tayo, pinagpala. Binago tayo, pinagaling ating masakit. Signs and wonders will follow to them that believe and do the Word of God. Himala, tanda, mangyayari, susunod sa mga sumasampalataya na may gawa. Malapakan natin, malapay noon. Hallelujah. O yan. Isa raw sa dahilan bakit yung hindi naangkin niyang iba yung pagpapala, katamaran daw. Nagbabaon sa mahimbing na pagkatulog. Natutulog sa espiritual. Ibig sabihin, natutulog sa espiritual. Kahit inaantok ka na, pilitin natin na magising para magsumamo sa ating malapaylan. Ganun po yan. At ang tamad na kaluluwa ay magugutom. 20. Ganun pa rin ang aklat. 20, Kapitulo 20, talatang 4. Ang tamad ay hindi nag-araro. Mag-araro dahil sa taginaw. Ang tamad ay hindi mag-araro dahil sa taginaw. Kaya't siya'y magpapalimos sa pag-aani at wala anuman. Magsasaka, tinutukoy dyan. Ako, nasubukan ko lang magsaka sa probinsya eh. Bata pa kami, nagsasaka na kami. Ginaw-ginaw eh. Lakas ng ulan. Ang pagkain namin, kanin, saka tuyo, saka kamates. I was about 6 years old. 7 years old. Naranasan ko yan. Minamahal. Salamat sa kahirapan na gamit natin sa spiritual. Hallelujah! Amen? Nagamit natin. Kaya, nung mga bagong organ kami, walang pagkain, wala lahat, walang damit, walang sabon, walang shampoo, walang tulugan. Puri kami, araw at gabi. Walang kain-kain. Nagamit natin yung ating kahirapan noong araw. Kaya salamat sa kahirapan, pinagpala tayo. Natutuhan na natin sumunod sa kalooban natin malapit. Ang paglilingkod sa malapinon ay mayroong gagamitan mo ng pisikal na kalakasan. Ganun po yan sa manusulat. Ang tamad ay hindi mag-arado lang sa ginaw. Di ba? Yung masipag na tao, kahit may bagyo yan, magtatanim yan. Pero iba, ay, magina, huwag muna ako magtanim. Yes. Kaya magpapalimusa sa pag-ane. Ganun talaga. No guts, no glory. Walang kulalatian kung walang hirap. Ganon ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Gusto mo tagumpay? Kaya ang ating title, Running After the Prize and Paying the Price. Dapat habulin mo yung pagpapala ng Diyos. Pero bayaran mo para mapunta sa'yo. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Ang kaligtasan, walang bayad. Pero yung tagumpay, pagpapala, may bayad dyan. Kailangan bayaran mo ng pananalangin, pagsusumama, pag-iyak sa malapay noon. Huwag kang tumigil hanggat hindi pumasok sa kaluluwa mo. Maramdaman mo naman yan eh. Ipapadama sa Diyos yung prayer mo na pakinggan, you will feel it. At magugulat ka, ilang panahon lang, nandyan na. Hallelujah! Praise the Lord! Hanggat hindi pa naramdaman ng kaluluwa mo, yung prayer mo, hindi pa nakarating, huwag mong itigil. Huwag mong itigil. Ganon po ang sekreto sa Biblia. Yun pala ang dahilan ng kasalatan ng tao ay resulta ng kasalanan at katamaran.
Ang resulta ng kasalatan ng mga tao, even the Christians, the result of one is the result of sin and slothfulness. Ang kakapusan pala ng mga tao, kahit mga Kristiyano, ay kasalanan ang dahilan at katamaran. Kasalanan. Number 1, na hadlang sa pagpapala ay kasalanan. Amen? Kaya pag may kasalanan tayo, pagsisihan natin, huwag na natin balikan, talikuran natin. Malapakan natin, malapakan. Amen? Galatia 3:29. Pakibasa. Galatia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Palakpakan natin, malapakan. Hallelujah! At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Na kay Kristo ba tayo? Inaman? Nasa Malay Pinon ba tayo? Are we the Lord's people? Walang alinlangan, tayo'y mga tao. Bayan ng ating Mansang Kristo. We are the church of our Lord Jesus Christ. Tayo na kay Kristo. Pag tayo na kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Lahi ni Abraham. Palakpakan natin, malapit nun. Lahi ba tayo? Lahi pala tayo! Kahit hindi ka Hudyo, kahit hintil ka, pag naniwala ka kay Kristo, naniwala ka sa gospel, lahi ka ni Abraham. Palakpakan natin, malapit nun. Pag lahi tayo ni Abraham, anong sinabi mo niya? At tagapagmana ayon sa pangako. Pag tayo lahi ni Abraham, God's promise to Abraham belongs to us. If we are Christians through the gospel, the promise of God to Abraham belongs to you, belongs to us. Pag tayo born again Christian, naniwala sa gospel, yung pangako ng Diyos kay Abraham ay para din sa atin. Pareho lang, palakpakan natin, malapay. Ano ba ang pangako? Ano ba ang pangako ng Diyos sa Abraham? Pagpapalain kita sa lahat ng bagay. Okay, ito yung pangako. Pag Christian tayo, ito may mga tulog na dito. Isa, dalawa, tatlo na yung tulog. Ang ganda-ganda ng pangako ng Diyos, natutulog yung iba. Okay lang yan. Okay, kahit natutulog, basta nakikinig. Panapagan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Ayun, nakakaantok din sobrang lamig eh. Patayin kayo natin aircon para wala makatulog. Okay, ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. Genesis chapter 22. Kindly read. Verse 16 hanggang 18. Ito sa aklat ng Henesis, Kapitulo 22, ang talata ay 16 hanggang 18. At sinabi sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong anak. Okay, thank you. Balikan natin, 16. At sinabi sa akin sarili, ito ang mahalapin na nagsabi, ang Diyos mismo sabi, at sinabi ng Diyos sa akin sarili, ay sumumpa ako, sabi na Panginoon. Anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Si Abraham, matindi ang pananampalataya. Dapat ganun tayo para yung pangako ng Diyos mapunta sa atin. Amen? Makuha natin. Sabi ng Malapinon, Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Bugtong na anak, si Isaac. Kaisa-isa, ialay. So sa lumang tipan, pag sinabing alay, patayin mo, sunugin mo, yun ang meaning. Kasi nung alaw, ang pag-aalay sa Diyos, yung mga hayop, susunugin. At yun ang alay nung araw. Naintindihan ni Abraham yun. Ialay mo sa akin ay iyong anak. Si Abraham ba ay nag-atubili? Hindi. Karakadaka siya ay sumunod. Palapakan natin.
Anak yun, anak ha? Tayo, aso lang hingin sa'yo, ayaw mo pa eh. Akin na yung aso mo ha. Naku, huwag yan, mapamahal sa akin yan. Si Abraham, tao yung hiningi anak niya. Sabi niya, yes Lord, ibibigay ko ang anak ko. Malapakan natin. Ganyan ang may pananampalataya. Di ba? Dapat ganyan tayo mag-isip. Pag ang Diyos ang naghingi, huwag ka makalinlangan. Dahil siya'y matalino. Alam niya ang ginagawa niya. Pag sumunod ka, kahit di mo naintindihan, ibabalik sa'yo 1,000 times over. Malapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Minamahal, dapat maintindihan natin ang ano lang Panginoon, ang puso ng Diyos dapat malaman natin. O si Abraham, anak, sige, yung ba, susunugin ba, patay, takbo agad si Abraham. Madaling araw po, malis na para ialay si Isaac. Ano nangyari? Namatay ba si Isaac? Hindi. Bakit? Nung sasaksakin niya, sabi ng Panginoon, huwag mo ituloy. Nakita ko na ang iyong puso, nasusunod ka sa akin. Mula sa araw nito, pagpapalain kita. Hallelujah! Ibig sabihin ng Panginoon, sinusubok lang tayo. Pag may hiningi sa'yo, huwag kang tumanggi. Kahit mahirap, gawin mo. Sinusubok ka lang. Pag nasunod mo yan, ibabalik sa'yo. Hindi mo na kaya tanggapin. Sa dami ng pagpapala. Palapakan natin, Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Isang anak lang. Hindi tinanggi. 17. Nasa pagpapala ay pagpapalain kita. Oh, parang malungkot kayo. Sa pagpapala, pagpapalain kita. Sabi lang. Ayun o. Kaya daming ginto ni Abraham. Daming hayupan. Daming pilak eh. Bakit? Napasahan niya ang pagsubok eh. O sa nasa pagpapala ay pagpapalain kita. Dahil hindi mo itinanggi ang iyong anak. Ibig sabihin sa ating panahon, maring hindi anak ang hingin sa'yo. Yung mga bagay na mahalaga sa'yo, pwedeng subukin ka dyan. Pag kailangan, gawin mo! Hindi ka kukulangin. Maraming ibibigay sa'yo ng ating malapit. At sa pagpaparami, ay pararamihin ko ang iyong binhi. Na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Maging matagumpay ang iyong binhi. Maging matagumpay ka. Hindi ka kaya talunin ang anuman bagay. 18. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Palapakan natin, Panginoon. Si Abraham pinagpala, pati binhi niya pagpapalain. Pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi lang tayo makikinabang, pati ating mga binhi pagpapalain din ng ating Panginoon. Diba? Say, praise the Lord. Kaya alam niyo, pagsunod sa Panginoon, may trials yan eh. Minsan nasikip, minsan mahirap gawin. Pero gawin mo lang. Sumampalataya ka lang. Si Abraham, anak na kaisa-isa, handang patayin dahil yan gusto ng Diyos. Pero hindi. Sabi niya, huwag mo na ituloy. Mula sa araw ito, papalain kita. Material, physical, pati anak. Millions upon millions, billions will become descendants of him. Pati tayo, naging lahi ni Abraham. Billions of people became descendants of Abraham because of one son that he offered to the Lord. Isang anak kayang binigay, pinalitan ng billions of descendants. Kaya ng Diyos, pag nakapasay sa pagsubok, hindi mo kaya tanggapin ang kapalit na pagpapala. Palapakan natin, Panginoon. Malinaw ang ginasa natin, Galatia 3:29. Pag tayo kay Kristo, tayo'y binhi ni Abraham. At tayo ay tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. When we are in our Lord Jesus Christ, the blessing of God, the promise of God to Abraham belongs to us. Yung pinangako ng Diyos kay Abraham ay
pareho din sa atin. Makukuha na natin. Anong tinanggap ni Abraham, tatanggapin din natin. Malakpakan natin, malakpakan noon. Amen? Ang tanong, tinatanggap na ba natin? Tinatanggap na ba natin? Why? Bakit hindi mo pa tinatanggap? Di ba? Bakit hindi pa natin tinatanggap? Ito ang sagot. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ito ang sagot. Why you are not receiving what the Lord has promised to you? Physical, material, spiritual blessings. Iba, tinatanggap naman natin, kaso hindi pa lubusan. Kabahagi pa lang. Percentage pa lang. Some of us are receiving just a fraction of the blessings of just a fraction. Kaunti pa lang. Gusto naman na Pinoon, buo matanggap natin. Anong dahilan? Bakit natatanggap? Ito ang dahilan. Ako lang babasa. Unang Timoteo 6:12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Fight a good fight of faith. Hindi tayo nakikipagbaka. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi tayo nakikipagbaka. Dapat makipagbaka tayo ng gusto. Prayer, sacrifices, pagsusumamo, grabe. Nagugugol ka ng oras, araw, buwan, para lamang makarating ang prayer mo. Para lamang yung prayer natin, hindi madlangan. Yan po yan. Makipagbaka ka ng mabuting pakibabaka ng pananampalataya. Malangan ka sa buhay na walang gan dahil dito'y tinawag ka at pinahayag mo ang mabuting pagpahayag sa harapan ng maraming saksa. So the point is, fight a good fight. Salvation, langit, pagpapala, karamdaman, pareho lang yan. Palapahan natin, malapit. Kailangan lang pakipagbakayan. Amen? Akala natin, pakipagbaka natin para makapunta sa langit. Yun lang, hindi lang yun. Pati pagpapala, pati karamdaman, kailangan makipaglaban ka dito. Hallelujah! Praise the Lord! Pati kahinaan, lahat yan. Kailangan makipagbaka ka dyan. Most of us, we are just thinking that kailangan makipagbaka ko para makapunta ko sa langit. Lahat ng bagay dito, tagumpay lahat yan. Kailangan mo makipagbaka para mapunta sa'yo. Amen? Kaya minamahal, pinagpala tayo ng ating mga Panginoon. Kailangan mayroon tayong command. Anong sabi? Na mayroon tayong command eh. Hindi pwede walang command. Yan, kay Lazarus, yung binuhay ng Malapinon si Lazarus, pakibasa sa John. Paghihanap sa aklat ng Juan. Anong ginawa ng Malapinon nung si Lazarus ay patay? Anong ginawa? Dapat ganoon tayo. Yung binuhay si Lazarus ng ating Malapinon. Anong sinabi ng Panginoon? May sinabi sa doon eh. Si Lazarus ay nakalibing 4 na araw na. Lazarus was dead for 4 days. Ha? Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ni Marta, Panginoon, 4 na araw patay si Lazarus. Sabi ng Panginoon, buksan mo ang libingan. Buksan ninyo. Ang tawag ng araw ng libingan, tomb. Tomb, bato yun. Parang kuweba, takpan ng bato. Yan ang libingan ng araw. Sabi ng Panginoon, alisin nyo ang takip. Sabi ng Marta, Panginoon, naaglas na ngayon yan. Naaglas na yun. Sabi na rin ng Panginoon, sundin mo lang, manampalataya ka lang, makikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Oh, nakita niyo ba? Buksan nyo ang libingan ni Lazarus. Alisin ang bato. Mabigat na bato yun. Napakabigat ng bato. Hindi kaya ng isang tao lang. Yung takip ng tomb. Kailangan alisin. Pag ang tao walang gagawin, hindi rin maghimala ang ating Panginoon. Amen? Ayan. Anong ginawa? Nung si Lazarus ay, nung binuksan yung libingan, anong ginawa ng Panginoon? Lazarus! Sabi ko, nag-command ang Panginoon, nag-utos sa Panginoon. Ano sabi niya? Juan 11:39. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid niya ang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di ba sinabi ko sa iyo,
na kung ikaw ay sumasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato at tinignan ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinasabi ko dahil sa karamihan nasa palibot upang sila magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At magsabi niya na gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Palapakan natin, palapakan. Dahil sa command, nung na-open yung tomb, sabi na Pino, Lazarus, come forth! Lazarus, rise from the dead. Dapat ganyan tayo. Demonyo, lumayas ka! Kahirapan, lumayas ka! In Jesus' name, dapat mayroon kang command. Palapakan natin, palapakan. Amen. Bukod sa inaangkin mo ang salita ng Diyos, you command. You command the enemy. Utusan mo. Isa yan, sa sekreto. Kung ating mga pastor, doon sa Solo Holo, kasama mga prayer warriors, nung bumunot yung isang abusayap ng Chris espada, tatagain sila eh. Oh, bumunot talaga. Kasi nagagalit na. Ang mga pastor natin, hindi nag-command, wala na sila ngayon. Pugot sila lahat. Ha? Nung nakita mo na pastor, tumatakbo, pupugot. Sa tagpasin ng isang kasama. Mga pastor, be frozen right now in Jesus' name. Eh kung sinabi na, be frozen. Ay, wala mayari niya. Be frozen in Jesus' name. That is a command. Hindi nakagalaw yung Abu Sayyaf. Malapakan natin, malapakan natin. There are times na kailangan mo mag-command. Malinaw sa Biblia yan, malinaw yan. May times na kailangan magsumamo, pero pinaka-powerful is your command. You claim the Word of God and command the Word of God. Gamitin mo. By your stripes, pagkita mga latay, ako pinagaling. Lahat ng kailangan ko, isupply ng Diyos. Memorize mo yung Biblia. Kung hindi mo memorize, basahin mo. But my God shall supply all my needs. According to Christ in glory. And Christ Jesus, I claim it in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming beses, magitin mo. Sigurado yan. Mangyayari sa'yo. Malapakan natin, malapakan natin. Hindi kikilos ang malapin kung wala tayong gagawin. Ayan. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Pwede naman ialisin ang bato. Pwede naman mabuhay si Lazarus kahit may takip. Di ba? Amen ba? Yung mahal? Pwede. Bakit sabihin? Alisin nyo yung bato. Ibig sabihin ng malapin, bago sa maghimala, yung tao may gagawin. Alisin niyo ang bato. Sabi, si Marta, na kapatid ng niyong namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na sa'yo namamatay. Ano sabi na Pedro? Wala kang pananampalataya. Di ba sabi ko sa iyo, manampalataya ka lang, makikita mo ang kalulatian, ibig sabihin kalulatian, kapangyarihan ng ating mga Pedro. Nung binuksan, sabi niya, Lazarus! Sa English kasi, mas maganda eh. Lazarus, come forth! May exclamation mark pa dito sa English. May exclamation mark. Lazarus, come forth. Lazarus, lumabas ka! After magsalita, si Lazarus, may balot pa ng napkin sa, dahil patay na, biglang bumangon at nabuhay. Ganyan po sa masulatan. The same power that raised up Lazarus from the dead, the power that raised up our Lord Jesus Christ from the dead is also the power that will manifest today if you believe the Word of God. If you command. Hallelujah! Praise the Lord! Malapakan natin, malapay noon. Yung power na yan, hindi na babago yan. Huwag ka manatili na bilanggo tayo ng ganito. No. You are already redeemed from the curse of the law. You declare the Word of God. You claim the Word of God. Anong pinangako ng salita ng Diyos? Gawin mo. Napakalinaw sa masulatan. Napakalinaw. Kahit hindi pa nangyayari agad, tuloy ka lang ng tuloy. Ganyan sa Biblia. Kahit ilang araw wala nangyayari, tuloy ka lang ng tuloy. Kasi yung may panampalataya, hindi sumusuko yan. Palapakan natin, palapakan. Okay. Susubukin ka talaga ng malapin noon.
gaano katotoo yung panampalataya. Titingnan ng dyablo, harangan yan, bigyan ka ng doubt. Kung may sakit ka, bibigyan ng symptoms, palilitawin niya. Pero tuloy ka lang na tuloy. Magugulat ka. Pagtulog mo, pagising mo, pagulat ka. You are completely healed. Pangako yan. Lang natin malapit. Yung nga lang, magugugol ka talaga ng oras. Bless the Lord of my soul, all is within me. Bless His holy name. Bless the Lord of my soul, who forgives all our iniquities, who heals all our diseases. Psalm 103, verse 2 and 3. I-memorize mo yan. Kung hindi mo memorize, basahin mo habang nanalangin ka. Purihin ang Panginoon, nagpagaling ng aking sakit. Purihin ang Panginoon. Mga Pilipino, pinagaling mo na pala ko. Bless the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Huwag mo lang kalimutan ang benepisyo. Purihin ang Panginoon. Forget not all His benefits. Huwag mo raw kalimutan ang benepisyo. Anong benepisyo? Sa cross. By His stripes, we are healed. Sa magitan ng kanyang mga latay, pinagaling. Sa magitan ng kanyang kahirapan, tayo'y pinagpala, pinayaman. Hallelujah! Praise the Lord. Huling talata. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Last verse, mga singers. Please come over. Come forward. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Dito po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 9, sabi, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Malapakan natin, malapahin mo, amen ba? Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya. Biyaya. Ano ba yung biyaya? What is grace? Grace is unmerited favor. Pag sinabing biyaya, pabor na hindi pinagtrabahuan. Malapakan natin, malapakan. Di ba? Dalawa yan. Biyaya ng kaligtasan at biyayang pagpapala sa mundo. Yan tinutukoy yan. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya at ating Panginoon Kristo. Bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa magitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Malapakan natin, malapin. Magsinungaling ba yan? Sabi ba, hindi, spiritual yan. Dalawa yan, spiritual and material. Malapakan natin, malapin. Spiritual, nagalangit ka, kaibigan ka ng Diyos, malapit ka, ang pangalan natin nakasulat sa buhay. Then, material. Ang biyaya niya, pag sinabing biyaya, unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, ngunit ginawa niya para sa iyo. Karapat-dapat pa tayo? Hindi. Pero nang siya'y namatay, ginawa na tayong karapat-dapat. Karapat-dapat ka na yun, kaya angkinin mo na. Palapakan natin, malapinon. Hallelujah! Praise the Lord! Upang sa magitan ng kayang karukaan, ay magsiyaman kayo sa spiritual at sa material. Kung basahin mo ang salita ng Diyos, magsiyaman kayo sa spiritual at material. Malinaw yan sa balang sulatan. Kung hindi nangyayari sa atin, something is wrong. Ibig sabihin, maaaring kinakatamaran natin, magsusumamo, kinakatamaran natin maglingkod. Sabi ng Biblia, kung may gagawin ka, gawin mo ng buong lakas. Buhusan mo ng lakas at panahon. Sigurado yan, magaganap sa iyo ang pangako ng ating malapit. Ganon tayo pinagpala. Na sa atin lahat na, ginawa na, binigay na sa atin lahat. Yung nga lang, kukunin mo. Binigay na sa'yo, pero kung hindi mo kukunin, mahirap yun. Parang bilanggo yan. Sabi nung warden sa jail, Juan, nandito na ang court order, malaya ka na. Sabi nung bilanggo, hindi ako naniwala. Kahit namin. Ang ginawa niya, hindi sa lumabas. Hindi siya naniwala sa court order Anong nangyari? Kahit malaya na siya, may order na, natili pa rin sa bilanggo. Bakit? Hindi siya naniwala at hindi siya lumabas sa bilangguan. The same is true in the spiritual. You are free, you are redeemed, you are blessed. If you do not believe and step
from your bondage, hindi mayayari. Ganun sa spiritual. Binalaya na tayo, lahat binigay na. Gawin mo, isabuhay mo, aksyonan mo na parang nandyan na sa'yo. Then, ipagsumamo mo, lahat yun, banggitin mo lahat ang utos sa malapit sa Biblia. Claim what is rightfully and legally yours. Claim it night and day. Hanggat hindi nangyayari, huwag mong tigilan. Sigurado yan, mangyayari sa'yo. Malapakan natin, malapakan. Habang tayo mahawit, kinamahal. Mga baguhan, inibig kayo. Running the price and paying the price. Habulin mo ang para sa'yo, bayaran mo yung para sa'yo. Para mapunta sa'yo. As we sing the song, tumawag ka at ako ay sasagot sa'yo. Minsan ay dumarating
Malakas na pagpupuri, palakpak sa ating manapin Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Bago tayo dumako sa ating mga ilangan, minamahal, isang araw, bigla lang, makakalipat tayo. Makakabili na tayo ng ating sariling bahay samahan. Isang araw. In Jesus' name. Magkaroon tayo ng bagong bahay sambahan na malaki, maganda. Sariling lupa. Sa Baliog, Bulacan. Mangyayari anytime now. Hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Naniwala kayo? Anytime, makakabili tayo ng ating sariling bahay, sambahan. Kahit gaano kalaki yan, Jesus Christ is the owner of all things. Siya may-ari na lahat ng bagay. Hallelujah! Praise the Lord! Bago tayo dumaki sa mga kailangan, mayroon ba mga baguhan? Kung wala, tayo manalangin sa iyong kailangan. Ipatong yung mga kamay ninyo sa ulo. Inamahal, matagal na kayo pinagaling. 2,000 taon. Sa Biblia, by His stripes, ye are healed. Ye are healed. Ibig sabihin, naganap na. Magaling na tayo. 2,000 taon na nakalipas. Kailangan mo na lamang tanggapin. Binigay na sa'yo. Kailangan mo lang tanggapin. Amen? Ipatong ang kamay sa ulo lahat na may sakit. Sabihin mo, sa magitan yung mga latay, malapinon, magaling na ako. Magitan nyo. Lakasan nyo. Sa magitan yung latay, magaling na ako. Sa magitan ng iyong kamatay sa Kalbaryo, tinubos mo ako sa kahirapan, sa karamdaman. Hallelujah! So nang dalangin namin mga pastor, solve their problems, magpalain sila sa financial, material, spiritual. Tanggapin nila malapit ng kagalingan. By your stripes, we are healed. I command, demons of sickness, I command you. Wala kayong karapatan sapagkat matagal na namin tinanggap ang kagalingan. Sa anak ng Diyos, Satan, hallelujah, you have no right. Cast out right now the children of God in Jesus' name. In Jesus' name, receive your healing, receive your blessing, prosperity right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive your inheritance right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Taas ng kamay. Naniniwala, tinanggap nyo na. Purihin, tinanggap nyo na ang kagalingan, pagpapala, lahat ng pangako, tinanggap nyo na. Subigat tayo na malakas na itong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin, malapinon. God bless you. Bago po tayo lumako sa ating mga announcement, meron po tayo special offering. Beloved Brother Romy Villamor, pakihanda. Mahal, para po sa ating, lagi na sinasabi sa inyo, kaunting sakripisyo lamang at bigla lamang bubuhos ng Diyos ang pagpapala sa atin. At makakabili na tayo natin sariling lupa, sariling bahay, sambahan. Sarili na. Hindi tayo mga upahan. Sarili na. Amen? So, siyempre, bago yan, habang tayo, konting sakripisyo. Let's give offering, special offering, para sa ating lupa, minamahal. Hallelujah po rin naman ang Pinoon. Beloved Brother Romy Villamor. God bless you po, beloved ordained preacher, Ready Asis. Tayo po'y manalangin sa special offering. Opo, dagalang Diyos, magapangyarihan sa lahat ng mga banal, sa unang panalangin ng aming beloved, Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida Malpinoon. Magpalain mo po at hallelujah, ang bawat magbibigay
Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Itong aking sambot dalangin. Sa magbibigay po, mahal Panginoon, ng mga special offering, pagpalain mo po silang lubos, mahal Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus. Tuloy-tuloy pa ating panambahan dito tuwing linggo, alas 9:30, tuwing Merkules, alauna ng hapon, then alas 9 ng gabi, overnight prayer natin. San Ildefonso, may gawain niyo po tayo ngayon. Tuwing Merkules, linggo, tsaka overnight prayer. Purihin natin malapilon at tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Remeo Herrera, tayo tumayo namin na mahal sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved order preacher. Tayo pinasama-sama magpasalamat sa ating pinakamalapay Jesus. Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat, aming pinakamalapay Jesus. Sa unat dalangin na aming beloved Pastor Luis Estrada Almeida, maraming salamat malapay noon sa gitong pagkakataon to, muli mo tinipon, pinagsama-sama sa araw to, upang purihin ka at sambahin sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat malapay noon sa putulong paggabayat langis, sa bawat bagay na yung malagawain, tulong pinagpala, simula sa aming mga puring awitin, sa mga buhay na patuon namin napakinggan, bagay sa patuloy na kakalap sa ilang gawain, higit sa lahat malapit noon, sa Ebanghelyo na kaligtasan namin napakinggan sa araw ito, na may naging karagdagang kaalaman namin sa patuloy ng paglingkod sa iyo hanggang sa muling pagbalik. Dalangin din namin malapit sa aming pasamantala pagkahiwalay, muli mo pong ibalik ang bawat sa amin sa mga kanya-kanyang tahanan dyan malamang pag-iingat, maging sa may mga sasakyan, gabayat pag-ingatan mo sila malapit noon at sunod na araw malagawain, muli mong ibalik ang bawat sa amin. Ito po aming samot panalangin sa tamis, pangalan Jesus, in Jesus we pray. Amen. God bless you, minamahal. We love you so much. Jesus loves you more.